Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yan, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo mga ka-business, mga kapapi. At for today's video po ay gawin po natin na reaction. Itong naging pagpunta nila ka-business dito kay Kuya Jonathan at Nanay Marita. Noong nakaraang araw nga lang po mga ka-business, mga papi, ay pumunta itong si Kuya Renji dito kay ka-business. At sinasabi nito na alalayan nga daw sila pagdating dito sa pagtulong kay Kuya Jonathan. Dahil sabi nga ni Kuya Renji ay mahirap daw gumalaw pag dadalawa. At kinumpara pa nga niya sa isang walis na pag daw ang isang walis ay dadalo ang tingting ay mahirap ipagwalis. Pero kung sama-sama daw ay madaling magkapagwalis. Ganon pa yung kanyang pasakalye. At dito mga ka-business, mga papi, ay syempre itong si ka-business naman ay hindi naman talaga niya titiisin niya sila Kuya Jonathan. Kumbaga ay ipinaubaya lang nito si ka-business dito kay Kuya Renji at kay Thinking Buddy ang pagtulong na nga po diyan kay Kuya Jonathan, kasi sila din naman yung laging nagbablog at sila din yung laging tinatakbuhan nito si Kuya Jonathan. At nabanggit na rin naman nila Thinking Buddy at Kuya Renji na lalo na ito si Thinking Buddy, nabanggit nito na sila ay patuloy na tutulong sa abot ng kanilang makakaya. Kaya ito si ka-business ay pinagbigyan ito sila Thinking Buddy at Kuya Renji na sila na lang muna yung tumulong dito kay Kuya Jonathan. At isa pa mga ka-business, mga papi, para makaiwas na rin sa issue. Dahil kung matatandaan natin mga ka-business, mga papi, noong ito'y simulan tulungan nitong si Kuya Renji at nitong si Thinking Buddy, ay marami yung nagko-comment. Lalo na pag itong si ka-business ay nagbablog o tumutulong dito kay Kuya Jonathan. May mga nagko-comment na kaya lang daw pumupunta itong si ka-business ay kasi nakikitang ibinablog nitong si Thinking Buddy at Kuya Renji. Kumbaga parang ang gustong palabasin ng mga viewers, lalo na mga supporters nitong si Thinking Buddy at itong si Kuya Renji, ay sila Thinking Buddy na lang yung tumulong. At sa mga ganyang usapin, sa mga ganyang comments ng mga supporters nitong sila Thinking Buddy, ay wala naman silang ginagawang pagsaway dyan.
Kaya ang nagiging feeling ng mga nagko-comment ng ganon, na ito sila ka-business ay dapat ay hindi na nakikialam dito kay Kuya Jonathan. At dahil pag nakialam ito sila ka-business, ay sinasabihan nga nila na kaya lang tumutulong o kaya lang nagbibigay ng tulong dito kay Kuya Jonathan ay kasi nga tinutulungan na nito sila Thinking Buddy. Kaya yun ang ginawa po nila ka-business. Ipinaubayan na lang dito kay Thinking Buddy ang pagbablog dito kay Kuya Jonathan. At kung naabot-abutan man niya ng tulong, ay hindi na rin niya ibinablog. At kahit nga yung mga nakaraang pagpasok nito si Kuya Jonathan, hindi na naman ibinablog yan ni ka-business. Kasi kung dumating nga ito si Kuya Jonathan dito sa ka-business house, ay late na. Kaya hindi na rin isinasama nitong si ka-business doon sa kanilang mga nagiging vlog. Tapos nitong mga nakaraang araw naman ay nabanggit na rin yan ni ka-business na hindi na nga pumapasok itong si Kuya Jonathan. At ito naman ay na-vlog din daw nito si Kuya Renji na itong si Kuya Jonathan nga ay hindi na muna daw papasok at mag-aalaga na lang muna daw siya ng kanyang nanay. Yun daw yung pagkakabanggit din sa vlog ni Kuya Renji. Hindi ko din po kasi napanood yung vlog na yon. Pero nabanggit naman po yan nito si Kuya Renji nung pumunta siya dito kay Laka Business. Na nagsabi nga po itong si Kuya Jonathan na hindi na nga muna daw po siya papasok dahil aalagaan na lang muna nga niya po yung kanyang nanay o si Nanay Marita. Naalala ko lang yung nag-comment dun sa live ni Madam Inday Okray. Yung si Mark Repair ba yun? Hindi ko ma-sure yung apelyido eh. Basta Mark yung pangalan. Sinabi niya doon na ito si Kuya Jonathan daw ay kaya hindi na pumapasok dito kay Laka Business. Ay kasi ayaw daw ni Kuya Jonathan ng siya ibinablog. Ayaw daw ni Kuya Jonathan ng puro vlog. Sabi ko nga ay ala nga naman na hindi mag-vlog sila ka-business. Ay vlogger yan sila ka-business eh. Kaya normal dyan ang araw-araw na sila nagbablog. Tapos isa pa. Kung ayaw ni Kuya Jonathan ng siya ibinablog, ay bakit siya gumawa ng sarili niyang vlog? Ng sarili niyang channel? Kaya sabi ko nga, nag-iisip ba itong si Mark Repair na ito? O itong si Mark na ito? Doon sa kanyang naging comment na yun? Hindi ba niya naisip na may sarili ng channel itong si Kuya Jonathan at lagi ito nag-a-upload? Kaya paano mo masasabi na ito si Kuya Jonathan ay ayaw nang siya ibinablog? Ay lagi nga din siya nagpapablog nung kaila Kuya Renji at kaila Thinking Buddy. Plus yung araw-araw pa niyang pagbablog sa sarili niya eh. Kaya paano mo masasabi ha Mark na ayaw na magpa-vlog nito si Kuya Jonathan kaya ayaw na nitong pumasok dito kay Laka Business? O talagang gusto mo lang sinisiraan itong sila ka-business? Gusto mo lang lagi silang ginagawa ng issue kahit maganda na yung kanilang ginagawa. Ito kasi yung isa sa dahilan eh. Kung bakit ito sila ka-business ay halos iniiwasan ng i-vlog itong si Kuya Jonathan. Itong mga ganitong klase ng tao. Katulad nga niyan si Mark na yan. Yan yung isa sa iniiwasan nila ka-business. Yung magkaroon na naman sila ng issue sa kabila ng maganda nilang ginagawa. Tapos nung naglaylo nga ito sila ka-business dito kay Kuya Jonathan, ay ito naman. Pinuntahan naman niya siya nitong si Kuya Renji. At humihingi ng alalay ito si Kuya Renji sa pagtulong dito kay Kuya Jonathan. Kaya syempre, ito si ka-business naman, wala naman talagang plano yan na pabayaanan niya sila Kuya Jonathan. Kumbaga pinaubayan na lang muna niya dito kay Thinking Buddy at Kuya Renji. Yung pagbablog dito kay Kuya Jonathan, yung pagtulong dito kay Kuya Jonathan. Kasi yun din naman yung gusto ng mga viewers eh. Yung mga viewers nitong sila Kuya Renji at nitong si Thinking Buddy. Yun din naman yung gusto ng mga yun. At binabatikos nga ito si ka-business o binabash ito sila ka-business pag nakikita nilang ibinablog nila ka-business ito sila Kuya Jonathan.
Pero tulad nga ng sabi ko, ay hindi naman talaga tuluyan itong pinabayaanan nito sila ka-business. Kaya naman nung lumapit ito si Power Ranger dito kay ka-business, para nga dito kay Kuya Jonathan, ay kagad na sumaklolo o pumunta ito sila ka-business dito kay Kuya Jonathan at Nanay Marita para magdala nga po ng ayuda ng bigas at grocery. Plus dinala na rin nila yung natitirang sweldo o sesweldoin nito si Kuya Jonathan. At habang nandito nga po ito sila ka-business kay Kuya Jonathan, ay napag-usapan nila yung patungkol dun sa upa sa bahay. At hindi nga daw alam ni Kuya Jonathan kung paano, kung sino yung magbabayad. Kasi sinabihan daw siya ni Thinking Buddy na siya na yung magbabayad kasi may trabaho na nga siya. Ngayon wala na nga daw po siyang trabaho, ay hindi niya alam kung ito sila Thinking Buddy pa rin yung magbabayad dyan sa upa sa bahay na yan. At syempre hindi naman natin alam kung ano yung plano dito ni Thinking Buddy. Kasi syempre sila yung kumuha ng bahay na yan eh. Sila yung naghanap ng matutuloy ang bahay nito sila Kuya Jonathan habang pinaprocess nga po nila ka-business nito si Boss Wakiwak TV na ngayon ay Kagwang Wakiwak official na. Yung pagpunta nito sila Kuya Jonathan sa DSWD. Kaya lang dahil nga doon sa nakita ng taga DSWD na may tumutulong na dito kay Kuya Jonathan at nabigyan na nga po ng bahay itong si Kuya Jonathan, itong tumutulong sa kanya, ay inireject na daw itong si Kuya Jonathan ng mga taga DSWD. Kumbaga hindi na nila ilalagay itong si Nanay Marita doon sa Home for the Aged. Lalo na nga ang isa sa patakaran nila ay kailangan mo ng makonfine nitong si Nanay Marita sa ospital bago nila ilagak itong si Nanay Marita doon sa Home for the Aged. Ay ayaw naman ni Kuya Jonathan. Ayaw ni Kuya Jonathan na ipa-ospital itong si Nanay Marita. Dahil ang katwiran niya ay pag na-confine doon si Nanay Marita ay mamamatay daw yung tao o mamamatay si Nanay Marita. Yun kasi yung paniniwala ni Kuya Jonathan. At hindi na naman ito bago dito kay Kuya Jonathan. Kasi kung matatandaan nyo, no, ito ipapostisuhan nitong si Papa Dins na hanggang ngayon nga hindi pa nakukuha yung postiso doon sa dentista nila Papa Dins. Ay sinabi nito na kaya ayaw na niyang ituloy yung pagpapostiso ay para daw siya mamamatay. Pili niya mamamatay. Kumbaga ganyan ka negative yung yung isip nito si Kuya Jonathan. Kaya pati yung pagpapagamot sa kanya nanay ay ayaw niyang gawin. Dahil ang feeling niya ay pag ipinagamot ito si nanay o pina-hospital itong si nanay ay mamamatay daw itong si Nanay Marita. Kumbaga itong si Kuya Jonathan kasi ito yung taong hirap magtiwala sa kanyang kapwa. Kaya naman ito sila ka-business ay kahit gusto nilang ipa-hospital nga ito si Nanay Marita ay hindi din nila magawa. At yun, pagpapa-check up din lang ang nagawa nila ka-business dito kay Nanay Marita. Pero yung mismo ipa-hospital itong si Nanay Marita, ipapa-confine para maipagamot yung talagang sakit, hindi po yung magawa nila ka-business. Kasi nga baka sa bandang uli at may mangyari dito kay Nanay Marita kasi matanda na rin naman ito si Nanay Marita, ay baka isisipan nito si Kuya Jonathan kay Laka Business. Kilala naman natin itong si Kuya Jonathan na magaling itong manisin ng tao. At yun yung iniiwasan ni ka-business. Yung pag may mangyari kay Nanay Marita ay sa kanya pa isisisi. Ay samantalang siya tumutulong lang. Tapos ito nga po mga ka-business mga papi, yung patungkol dun sa upa ng bahay, ay yun nga, ang payo ni ka-business kay Kuya Jonathan ay pag-usapan nila ni Thinking Buddy kung paano ba yung magiging manera ng pag-upa dito sa bahay. Kung itong sila Thinking Buddy pa rin ba ang magbabayad o itong si Kuya Jonathan na lang ang tuloy-tuloy na magbabayad nito.
At sabi nga ni ka-business, mas maganda kung malalaman nito si Kuya Jonathan kung ano yung plano nitong sila Thinking Buddy patungkol dito sa pag-upa sa bahay, para nang sa ganun ay makagawa ng paraan nito si Kuya Jonathan hanggat malayo pa yung bayaran do sa bahay. Tama naman ito si ka-business eh. Kasi kung sasabihin ni Thinking Buddy na ito si Kuya Jonathan na ang gumawa ng paraan para makapag-upa dito sa bahay, ay mas maigi na maagang malaman ito si Kuya Jonathan. Para ito nga si Kuya Jonathan ay handa kung paano yung kanyang gagawin para makalikom ng pera na pang-upa dito sa bahay na kinuha nga po ni Thinking Buddy para sa kanila mag-ina. Pero nangako naman ito si ka-business dito kay Kuya Jonathan at Nanay Marita na sila'y patuloy pa rin tutulong. Katulad na nga lang po nitong paghahatid nila ng mga ganitong ayuda. At sabi nga po nitong si ka-business ay buwan-buwan niyang pupuntahan itong sila Kuya Jonathan pag siya may sweldo na, pag siya may pera na, para hatidan ng mga ganitong ayuda. Nitong bigas nga po at saka ng grocery. Pero hanggang doon na lang muna si ka-business sa pag-alalay sa pagtulong dito kay Kuya Jonathan. Dahil nga may ibang tumutulong na eh. May regular nang nagbablog dito kay Kuya Jonathan at tumutulong. At ito nga po ay itong si Kuya Renji at itong si Thinking Buddy. Mahirap naman nga yung sausaw siya ng sausaw, itong si ka-business, na kahit nga siya yung unang nag-vlog dito kay Kuya Jonathan, ay siya pa ngayon na i-issuehan. Siya pa yung binabash ng mga supporters nitong sila Thinking Buddy at Kuya Renji. Ay wala namang ginagawang pagpapaliwanag o kontraman lang itong sila Thinking Buddy dito sa mga nagko-comment sa kanilang negatibo dito kay Laka Business. Wala silang ginagawang pagsaway dyan sa kanilang comment section. Hinahayaan lang nilang i-bash ng i-bash itong sila ka-business. Kaya ang ginawa ni ka-business ay parang nga po makaiwas sa ganyang issue, ay di pabayaan na lang ito sila Kuya Jonathan dito kay La Thinking Buddy. Pabayaan na lang ito sila Thinking Buddy na sila na lang yung mag-vlog dito sa mag-inang ito para matapos na yung issue. Kasi parang ang lumalabas ngayon do sa mga supporters nitong si Thinking Buddy ay sila ka-business na nakikisawsaw sa pagbablog dito kay Kuya Jonathan. Ay samantalang sila ka-business yung nauna dyan. At ang nakisawsaw lang dyan ay itong sila Thinking Buddy. Pero sa ngayon, yun nga po ang lumalabas doon sa mga supporters nitong si Thinking Buddy. O yun yung pinapalabas ng mga supporters ni Thinking Buddy. Na sila ka-business na ngayon na nakikisawsaw. Kaya para walang issue, ay di yun, ipinaubayan na nila ka-business dito kay La Thinking Buddy itong pagbablog dito kay Kuya Jonathan. Tapos ngayon, hindi ko alam kung bakit ito si Kuya Renji nagpunta nga dito kay Laka Business at humihingi ng alalay para dito sa pagtulong dito kay Kuya Jonathan. Samantalang nung kalagitnaan ng issue parang may pagmamalaki pa sila na nalalaman. Tapos ang ending pala kay ka-business din, nila iaasa yung pagtulong. Hindi po ba mga ka-business mga papi? Paano po mga ka-business mga papi, hanggang dito na lang muna ulit po at sana po ay nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa wala pong sawang nanonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa po subscribe dyan sa Muntikon channel, ay baka pwede naman po makipindot na ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. At yun, bago po tayo tuluyang magtapos ay gusto ko lang pong i-shout out itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shout out po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. At ganon din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo din pong pagsuporta at sa wala nyo din pong asawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganon din po dito kay Ma'am Erlinda Ulay.
Shoutout po sa inyo, Ma'am Erlinda, at maraming salamat po sa blessing na ipinabot nyo po sa akin. Maraming salamat po. Ito po si Ma'am Erlinda Ulay ay may YouTube channel din po ito. Ito po yung naging bisita nung nakaraan nila ka-business from USA. Siya po ay may channel na ang pangalan ay Erlinda Official Vlog. Support din po natin yan si Ma'am Erlinda. At shoutout din po dito kay Sir Jewel Channel. Shoutout po sa inyo, sir. At ganun din po dito sa isang nagpapa-shoutout na viewers natin. Itong si West Philippine Sea. Shoutout po sa inyo. Sana po ay mapapunta na kayo sa Pilipinas. At hindi na po kayo agawin ng China. At syempre ganun din po dito sa magigiting na kagwang ni ka-business. Na ito nga po sila Kagwang Wakiwak Official, Kagwang Intoy Official, Kagwang Bay Papaya Official, Kagwang Buknoy Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Bugi Official, Kagwang Bong Official, Kagwang Damulag Official, at ito nga po si Kagwang Istong Official. Nakagagawa pa lang po ng kanyang channel. At ito nga po ay ibinaba ni ka-business dito sa kanyang live kagabi. Support po natin yan, mga magigiting na kagwang ni ka-business. At syempre, ganun din po ang aking mga kasamang reaktor na sila Taong Gala, Kalingap Turak, Katangay PLC, Ma'am Fleurs Channel, MK Inday Okray TV, Alminda Mix Vlog, at Annalisa Reality Vlog, at Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyo at pakisuportahan din po itong aking mga kasamang reaktor. At yun, muli po ay maraming salamat po, and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bidridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bidridden na, ayan, kahit paano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit paano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.